Ngay, si sarili ko napansin ko puro rapture ang pinag-aaralan natin How about second coming? Okay. Second coming naman daw. Okay. Unang-una, I want you to realize or to know, hindi nyo pa alam, turo ko sa inyo. Ang rapture ay kaiba second coming. Sorry to disappoint those persons or religions na nagtuturo na yun daw ay parehong event. Marami silang sinasabi na sapagkat may mga senyales, yung sa mga trompeta, mga kung anik-anik, pero talagang sinasabi talaga ng main source ng eschatology namin, which is rightly dividing the scriptures, hindi po talaga pwedeng maging same event si rapture at si second coming. Hindi naman yan ang pag-aaralan natin. Dire-diretso po tayo ngayon sa second coming. Unang-una, ang second coming ay pinangalanan ng Panginoong Jesucristo ng napakaraming senyales bago ito dumating. Ano ang pinakaunang senyales ng second coming? Well, number 1, the rapture of the church. Yes, sabi ko po, ang rapture ay wala po siyang senyales. Wala siyang mga signs. Why? Dahil yung rapture mismo ang isa sa mga senyales o sign ng second coming ni Jesus. Okay, anong mangyayari sa rapture? Atin po siyang elaborate. Sandali. Mawawala ang lahat ng mga mananampalataya din sa lupang ibabaw. Take note, believers, mananampalataya. Okay. Mananampalataya kanino? Bigyan natin din, mananampalataya kanino at kung paano naging mananampalataya. Nanampalataya kay Jesucristo as Lord and Savior at naniwala na sapat na yung ginawa niya sa krus, sukat na magkaroon ng kaligtasan ng isang tao. Hindi pwedeng si Jesus Christ plus baptism plus good works plus church attendance, Bible study, Bible reading, devotion. No. All of those things are just the product or just the result of you being saved already. Once for all time when you receive Jesus as your very own personal Lord and Savior. Okay? So, yan po ang tatanggalin ni Jesus dito sa rapture, ang lahat ng mga mananampalataya niya. Okay. Susunod na senyales ng second coming ni Jesus. Ang paglitaw ng halimaw. Again, ang paglitaw ng halimaw. Ang halimaw pong ito ay hindi literal na isang halimaw. Sapagkat kung lumitaw itong halimaw na literal na halimaw ay tiyak magtatakbuhan ng mga tao. While sinasabi ng Biblia, napaka-karismatiko nitong taong ito. O yan, pinangalanan ko na po, tao po siya. Hindi po siya literal na halimaw. Ito po ay taong karismatiko. Magmumula po siya sa UN, no? Magmumula po siya sa revived Roman Empire. So ito po ay sa Europa, particularly sa Roma, no? Italy o Roma. Ako naniniwala ko na sa Italy o sa Roma ito. Not the Pope. Sorry to disappoint you. Hindi po ang Pope. Marami po nag-aakala yung Papa sa Roma. Minsan inakala ko rin po one time, pero hindi ko po siya binigyan ng hindi ko in-entertain sa mind ko na siya nga talaga. Dahil alam ko marami rin pong definition ng revelation during that time, hindi ko naman po binibigyan talaga ng anong tawag dito? Ng concentration ng eschatology. Dahil nakatutok po kami sa preaching ng gospel ng mga panahong yon. Okay? Pangalawang senyales, paglitaw ng halimaw. Ano itong halimaw na ito? Ito po ay magkakaroon po siya ng napakalaking significance sa mga tao because during that time, after the rapture, ang mga tao po ay magugulumihanan. Ano nangyari sa mga believers? Hindi nila tatawagin believers, kundi sabi na, ano nangyari sa mga praise the Lord, hallelujah? Sa mga alive, what happened to them? Nasaan sila? O lalabas ang halimaw, sabihin niya, kinuha sila ng mga alien. Nagkaroon ng alien invasion. Okay. Ngayon pa lang po nakaset na po yung mind ng mga tao sa mga alien yan dahil tingnan niyo mga palabas, di ba? May AI pa nga ngayon O, di ba? O, isa po yan sa setting. Maniwala kayo sa akin. Kaya pagdating ng Antikristo, mapu-fully realize lahat yan at lahat ng yan magkakaroon ng significance. Lahat ng mga meron tayong teknolohiya sa ngayon. Pangatlong senyales. Peace treaty. Kanino? Sa mga Hudyo ng halimaw. Makikipag-peace treaty ang halimaw sa mga Hudyo.
The moment na nagkaroon na po ng peace treaty, yan na po yung umpisa na ang tribulation. 7 years of tribulation. That's it. Okay. Anong mangyayari pa nagkaroon ng peace treaty? Tandaan po natin na mga Hudyo ay laging kinukubkob. Noong unang panahon pa po, hindi pa isinisilang si Lord Jesus Christ, kinukubkob na po ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang bayan, kung sino-sinong mga nananakop sa kanila, di ba? Mga tipong ganyan. So, kung meron man sa buong history ng buong mundo, talagang nagsawa sa mga pangungubkob na yan ay walang iba kundi ang bansang Israel. Okay? Sapagkat ang mga Israelita po talaga ay talagang na-burn out na sa ganyan. In fact, nung dumating na yung ipinangakong tagapagligtas sa kanila, hindi na nila bibigyan ng pansin dahil marami nang dumating dati, hindi naman pala, puro fake, di ba? Pero nung dumating na yung totoo, pinako nila ngayon sa cross. Yan po nangyari. Okay. So, nagkaroon ng peace treaty. Anong peace treaty? Why? Dahil ang mga Hudyo po nasasabik sa kapayapaan. At itong taong ito, itong halimaw na ito, nagkaroon siya ng pangako. Mabibigyan sila ng kapayapaan. Kaya nag-request ang mga Hudyo na, pwede bang maitayo na yung third temple? Okay. Pinagbigyan niya. So, madali po ito yung ang third temple. Sobrang high-tech ng panahon during that time. Okay, madali lang po. Ayon po sa mga pag-aaral, you can build a temple within 90 days. Believe me, yun ang sabi nila. So 3 months, less than 2 months mga raw Ano iba? Whatever. Pero ganyan, kahaba lang tatayo ang third temple. At mag-uumpisa na po ang mga offering na yan. Okay, susunod na senyales. Ang pag-akyat ng halimaw sa dakong kabanal-banalan para kanyang iproklama ang kanyang sarili bilang Diyos. Blasphemy. Blasphemous act. Blasphemous act of the beast. Diba? Pinagbigyan niya yung mga Hudyo. Abay, tuwan-tuwa yung mga Hudyo. Pero short-lived lang po ang kanilang katuwaan at kaligayahan sapagkat after 3.5 years, yung halimaw, yung Antikristo, papanik doon sa dakong kabanal-banal. Sabi niya, I am God. You have to worship me. Naalala niyo po yung si Nebuchadnezzar? Amen? Naalala niyo po yung tatlo, Meshach, Shadrach, Abednego? Tinapik ko kagabi yan, di ba? So, nandito po yon. Kung gusto niyo pong pakinggan, mag-back, po kayo. Paki-scroll na lang po. Hanapin niyo po dito pag-search. At may tatlong magkakaibigan na Shadrach, Meshach, Abednego na hindi lumuhod doon sa image na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Amen? Talagang alam naman natin ang history. After that, sila po ay ipinatapon sa bugon pero iniligtas sila ni Jesus. Hindi sila nag-amoy usok man lang. Nagalusan man lang. Hindi man lang nasugat man lang. Dahil ang protection Lord na sa kanila. Ganon din po mangyayari pagdating po nitong Antikristong ito, magre-require siya ng pagsamba tulad ni Nebuchadnezzar. Pero mas matinding level ito. Mas masama ang haring ito. Pinakamasamang tao na mabubuhay sa sandaigdigan. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi pa lumalantad ang Antikristo, hindi pa nagkakaroon ng pinakamasamang taong mabubuhay. Wala pa. Si Antikristo po yon dahil taglay niya si Satanas sa kanyang sistema. Amen. So, ayan po. Pagkatapos niyan, kapag prinoklaman niya yung kanyang sarili bilang Diyos, yung puot ng Diyos, ibubuhos niya na. Kasi masyado ng kasamaan noon, after 3.5 years na yun, di ba? May natitira pang 3.5 years. Yun po yung Great Tribulation. Lindol. Lindol na malalakas. Yung pinakamalakas na lindol, hindi pa po tumatama sa buong sandaigdigan sapagkat ito'y tatama pa lang po sa panahon ng Great Tribulation. Lindol sa una, gutom, kakainin ng ina ang anak. Kalain niyo yan. Sobrang gutom niya, magtatago ang mga tao, especially mga Hudyo sa Petra. Sobra. Hindi makakabili ang mga tao kung wala itong tatak ng 666 o yung tatak ng halimaw. Yan po ang mga senyales. Actually, yung pong tatak ng halimaw, senyales po yun, pero hindi ko binigyan ng diin kasi nabanggit ko na po yung pagpablaspheme ng Antichrist. Sa akin, yun po ang pinakamalaking senyales sapagkat ito po ay nakahula po sa Daniel chapter 9 na ito pong Antikristong ito ay lapastangang talaga. After that, tuloy-tuloy na po yun.
At kapag dumating na sa rurok o ng peak ng kasamaan ng Antikristo, dahil pinatutugis na nito ang mga believers na, yung mga naging believers, ito po ang mga tribulation saints, pinapupugutan niya. Amen? Yung ayaw naman yung mga ayaw magpapugot, nagpatatak naman, ay maiimpyerno na forever yun. Yung mga ayaw magpatatak, ay papupugutan niya, pero napupunta ng langit. Sapagkat tandaan po ninyo, dito po sa panahon na ito ng Great Tribulation, ang paraan ng kaligtasan ay manimpalataya kay Jesus, you believe in Jesus, and yet magpapugot ka ng iyong ulo para yung dugo mo ay mabubo. Without the shedding of blood, there will be no remission of sin, sabi ng banal na kasulatan. Ay doon po tayo talaga nakadepende. Yung pagbubo ng dugo. Okay, Old Testament times, dugo ng mga hayop, pero ang pinakamaganda sa New Testament, dugo ng Panginoong Jesucristo na bubo. Amen? Pero, tandaan po natin, matatapos po ang dispensation ng grace. Dispensation lang po ng grace. Pero yung grace nandoon po yun lagi. Matatapos yung dispensation ng grace, and then, pasok na po yung tribulation. Pero, may grace pa rin po. Ano yun? Para maligtas ang tao, lagi may paraan. Abay, magpapugot sila ng ulo para maligtas po sila. Yun po yun. Then, after that, second coming na po ni Jesus. Hindi po yung kasama niya, nasa likod po niya. Walang iba kundi ang mga libo-libo, trilyon na mga mananampalataya. Ever since mga mananampalataya noong unang panahon pa, makakasama po natin sila. Tayo mga believers, tayo po mga church age believers ngayon, ay mapapalitan ng ating katawan ng glorified body. Ano ba ang glorified body? Okay, ang glorified body po ay katulad ng katawan ng Panginoong Jesucristo na lumalagos po sa pader. Tumatagos sa pader, umaalis. Lalabas din sa pader. Nakakapunta kahit saan. Amen? Nang mabilisan. Nung pumanik po siya ng langit, pag nakaparod kayo ng mga pelikula na napakabagal umakyat ni Jesus sa langit, mali po yun. Sapagkat si Jesus po, madalian lang po. In a twinkling of an eye, umakyat siya ng langit. Kling! Ganun lang. Okay. So I hope, ay nakita niyo na po ito, may senyalis po talaga ang second coming ni Lord Jesus. At sa second coming po, darating si Lord Jesus dito at maghahari siya ng 1,000 years. Kasama po tayong mga believers. Bye-bye.